Gilas. Got a penetrating goal. Kagulat World at sa huling tunog ng buzzer, 3 puntos lang ang pagitan. 69-66. Isang possession game. Isang laro na pwedeng pumihit sa kahit anong direksyon. Sa gitna ng ingay sa Mall of Asia Arena, malinaw ang isang katotohanan. Kahit wala si Kai Sotto, at kahit nagkaroon ng bihirang off-night si Justin Brownlee, halos mapaluhod ng gilas ang New Zealand Tall Blacks sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. At dito nagsimula ang mas malalim na usapan. Hindi ito simpleng talo. Hindi ito kwento ng pagkukulang. Isa itong kwento ng babala. Dahil kung ganito kalapit ang laban, kahit kulang ang dalawang pinakamalalaking haligi ng koponan, ano pa kaya kung kumpleto? Mula sa unang quarter, ramdam ang intensity. Pisikal ang New Zealand. Disiplinado. Sistemado. Sinubukan nilang itakda agad ang tono, ngunit hindi na tinagilas. Sa second quarter, nag-adjust ang sistema ni Tim Cone. Mas gumalaw ang bola, mas naging maingat ang rotations, mas naging agresibo ang closeouts. Unti-unting nabura ang lamang hanggang sa magtabla sa halftime, 37 all. Doon pa lang, malinaw na hindi ito magiging madaling gabi para sa Tall Blacks. Pero sa third quarter, doon naging critical ang bawat detalye. Nagkaroon ng separation ng New Zealand. Nakakuha sila ng momentum mula sa penetration at second chance points. At dito pinakanaramdaman ang pagkawala ni Kai Sotto. Hindi lamang sa stats, hindi lamang sa blocks o rebounds, kundi sa presensya. Ang presensya ng isang 7-footer na kayang magpabago ng desisyon ng kalaban sa ere. Ang haba ng braso na kayang mag-iba ng anggulo ng tira. Ang deterrence na hindi nasusukat sa box score. Sa isang 3-point game, 2 altered shots lang ang maaaring magbago ng resulta. Sa kabila ng double-digit deficit sa third, hindi bumigay ang gilas. Sa fourth quarter, dun lumabas ang grit, defensive stops, hustle plays, transition pushes. Sina Dwight Ramos at CJ Perez ang nagdala ng scoring load, may 16 at 15 puntos. Tahimik si Brownlee sa scoring column, natigil sa 4 na puntos dahil sa focused defensive coverage ng New Zealand, ngunit patuloy siyang naging decoy at floor spacer. Hindi ito ang karaniwang 20-plus performance niya, ngunit kahit ganoon, nanatiling dikit ang laban. Dito pumapasok ang pinakamalaking tanong ng buong bayan. What if naglaro si Kai? Sa mga sandaling nag-penetrate ang New Zealand sa third quarter, malaking factor ang kawalan ng natural rim protector. Kung naroon si Kai, maaring nagdalawang isip ang guards sa pag-drive. Maaring nag-iba ang shot selection. Maaring mas kaunti ang second chance opportunities. Isang defensive rebound sa crucial stretch. Isang tip out. Isang altered layup. Sa ganitong klaseng laro, maliit na detalye ang nagdedesisyon ng kapalaran. Rebounding control ang isa pang aspeto. May mga pagkakataon na hindi nakuha ng gilas ang defensive board sa mahalagang possession. Ang haba at timing ni Kai ay maaring nagbigay ng dagdag na 2 o 3 possessions. Sa low-scoring game na nagtapos sa 6-6 points para sa gilas, kahit 4 hanggang 6 na dagdag na puntos mula sa putbacks o kick-out threes ay napakalaking swing na. Hindi lamang depensa ang usapan. Sa offensive spacing, ang presence ni Kai bilang lob threat o dunker spot option ay kayang magbukas ng driving lanes para kina Ramos at Perez. Kapag may vertical threat sa gitna, napipilitan mag-collapse ang depensa. Ibig sabihin, mas malinaw ang perimeter looks, mas mataas ang shot quality, at sa larong nagtapos sa 32.5% field goal shooting at 18.9% mula sa tres, malinaw na kailangan ng mas magandang shot profile. Ngunit kailangang maging patas sa pagsusuri. Walang garantiya ang anumang hypothetical. Basketball ay rhythm, chemistry, timing. Hindi ito simpleng paglalagay ng isang pangalan sa lineup at automatic win. Ngunit kung titingnan ng eksaktong bahagi kung saan nagkulang ang gilas, interior deterrence, rebounding security, vertical spacing, malinaw na ang skill set ni Kai ay direktang tugma sa mga butas na iyon. At mas lalong tumitindi ang mensahe kapag tiningnan ng kabuuan. Kahit wala si Kai at kahit hindi umarangkada si Brownlee, isang possession lang ang pagitan laban sa isang established powerhouse. Ibig sabihin, mataas ang ceiling ng koponan kapag kumpleto. Ang talong ito ay hindi indikasyon ng limitasyon. Isa itong preview ng potential. Sa standings, bumaba man sa 2-1 ang gilas sa Group A, nananatili silang nasa contention sa qualifiers. Ngunit higit pa sa record ang epekto ng larong ito. Ipinakita nito na may defensive identity ang koponan. May composure sa crunch time. May secondary scorers na kayang magbuhat kapag kinakailangan.
At ngayon, paparating ang mas malaking hamon laban sa Australia Boomers. Mas mataas ang antas, mas matindi ang physicality. Ngunit dala ng Gilas, ang paniniwala na kung kaya nilang itulak sa one-possession game ang New Zealand sa kabila ng mga kakulangan, kaya rin nilang makipagsabayan sa susunod na laban. Habang hinihintay ang ganap na pagbabalik ni Kai Sotto sa mga susunod na window, isang bagay ang malinaw. Ang kanyang presensya ay maaring maging difference maker sa ganitong klaseng diktikan. Hindi dahil siya ang solong sagot, kundi dahil sa sistema kung saan siya babagay. Sa tamang chemistry, sa tamang teaming, maaring mag-iba ang trajectory ng kampanya. At kung dumating ang pagkakataon na magharap muli ang Gilas at New Zealand na kumpleto ang roster, maaring hindi na 3 puntos ang pagitan. Maaring hindi na isang possession game. Maaring ibang kuwento na ang ending. Sa ngayon, ang 69-66 ay hindi lamang numero. Isa itong mensahe sa buong rehiyon. Ang Gilas, kahit kulang, ay hindi basta-basta. At kapag kumpleto, maaring magbago ang balance ng kapangyarihan. Buong Pilipinas nanonood, buong Asia nakikinig. At ang susunod na kabanata ay maaring magdala ng mas malaking yugto kung saan ang what if ay mapapalitan ng eto na. 3 puntos lang ang pagitan. 69-66. Sa isang laro kung saan wala si Kai Sotto at nagkaroon ng bihirang off-night si Justin Brownlee, itinulak pa rin ng Gilas sa dulo ang New Zealand Tall Blacks sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Yan ang pinakamalinaw na mensahe ng gabing iyon. Hindi bumigay ang Gilas kahit kulang. Kung tutuusin, maraming pwedeng what if. What if may rim protection sa gitna? What if may dagdag na defensive rebound sa crucial stretch? What if may vertical threat na magbubukas ng driving lane sa fourth quarter? Ang presensya ni Kai hindi lang numero sa box score. Deterrence siya, spacing siya, momentum swing siya. Sa isang possession game, sapat na ang isang block, isang tip out o isang lob finish para mag-iba ang resulta. Pero higit sa hypothetical, mas mahalaga ang ipinakita ng koponan. May sistema, may depensa, may fighting spirit. Kahit hindi pumasok ang tira ni Brownlee, may sumalo. Kahit naghabol sa third quarter, bumalik sa laro. Ibig sabihin, lumalalim ang identity ng Gilas. Ang 3-point loss ay hindi kahinaan. Babala ito sa buong rehiyon. Kapag kumpleto ang puwersa, ibang antas ang kayang abutin ng Gilas. At kung ganito na kalapit kahit kulang, paano pa kung buo? Ang susunod na kabanata ay maaring hindi na tungkol sa what if, kundi sa eto na